So ngayon, madalas sa atin, anything na gagawin natin, uso talaga ang naghahanda, nagpe-prepare. Di ba? Kung gusto mong, kung sa mga nag-aaral, pagka may exam, di ba may paghahandang ginagawa? Kasi alam naman natin yung feeling na pag hindi ka nag-review, hindi ka naghanda, pagdating mo sa school, natatakot ka mag-exam. Pero subukan mo, bago ka pumasok, nag-review ka, di ba, confident ka, yung iba nga sa unahan pa uupo para walang kokopya. Di ba? Kumbaga, ibig ko sabihin, lahat ng bagay na ginagawa ng tao, they need preparation. Kahit nga yung pagsasettle down di ba, yung pag-aasawa, pinaghahandaan yun. Even yung, alam mo na magtatrabaho ka after mong graduate, nag-aaral ka mabuti. And so on and so forth. Anything, even nga sa may dadalaw na bisita, naghahanda ka sa bahay, di ba? Nag-aayos ka ng bahay. Kumbaga, sabi nga, pagka nakita mong may masipag na yun, bakit naglilinis ka? Hindi po, may bisita akong darating I mean, merong nagagawa pagka tayo excited sa isang bagay, di ba? Nagpe-prepare tayo. Pero, etong isang bagay na to, unang-una, yung mga calamity, as much as possible, ayaw talaga natin, pero kailangan tayo maging handa. Kasi normal siya na dumarating. Normal siya na, bukod dun sa buhay natin dito na naghahanda tayo, di ba? Ako, nandun na ako sa stage na, sabi nga namin, pinaghahandaan na namin yung retirement. Di ba? Kasi doon na kami, ayun na yung stage namin. Doon sa mga bata-bata, makagraduate, at yung nakagraduate, makapagtrabaho. Ibig sabihin, may stage tayo, di ba? At aminado tayo doon, nandun na tayo sa stage na kami nasa retirement. Pero meron tayong dapat isa kasing paghandaan. Nalabas dito sa mundo. Ang pag-aaral po, 18 years. Diba? Ang tagal. Maliban nila kung nag-nursery ka pa. Diba ang dami? Nursery, kinder 1, kinder 2. Bago pa mag-grade 1, ang dami. Diba dati, diretso lang. Ibig sabihin, 18 years it will take para makagraduate. Sa pagtatrabaho naman, once na nagsimula ka na magtrabaho, ang normal, it will take 40 years or less. Yun ang guguguli mo, ganun lang siya. Then, done ka na magtrabaho, retire ka na. Then, ano na lang kasunod noon? Siyempre, yung kung tatawagin ka na ng Lord, yun na yung next. Ang bilis, di ba? Pero ito pong paghahanda na pinag-uusapan natin lagi is pangmatagalan, lifetime. Wala siyang numero, wala siyang bilang kung hanggang saan maglalas. Kaya, kung naghahanda ka doon sa may iksing panahon dito sa earth, what more? Yung pagka kinuha na tayo ng Lord, bumalik ang Lord, naka-ready ba tayo doon sa ating eternal? Kaya po natin siya ay pinag-aaralan. Kasi matalino ba yung naghahanda? Yes, sabi sa Bible, di ba? Wise daw ang isang taong naghahanda. So, nung nakaraan po, natapos natin, may mga lesson kasi ang earthquake, natapos natin lesson sa mga Kristiyano. Di ba? Na exciting na malaman na kung dumating ang panahon, yung earthquake ang magdadala sa atin sa harapan ng Lord, exciting kasi may inaantay tayong Pero may lesson din po ito kasi makukuha doon sa mga hindi handang mamatay, doon sa mga hindi Kristiyano. Sabi po doon, ang isang Kristiyano dapat ready mamatay. Okay? Kasi yun parang yun lang yung pinto para makuha mo yung makapunta ka doon sa great and perfect life. Pero sa mga sa hindi po Kristiyano, usually maririnig mo talaga, takot mamatay. Why? Hindi kasi handa. Yun lang naman, di ba? Kung bakit takot ka sa isang bagay, gawin, hindi ako ready. Yun nga lang minsan, pagka yung nagsisimula tayo di ba, mag-pray ka, hindi ako ready. Di ba, natatakot ka? Hindi ko na lang minsan bibili, baka mahimatay mo Ibig sabihin, pag hindi ka ready, yun ang magdadala sa'yo. What more? Kung yung time na which is hindi natin alam. Di ba? Kaya nga ang mga Kristiyano, ready, pero pag hindi ka Kristiyano or Kristiyano ka na at may takot ka pa, at least ma-remind tayo dito na dapat pinaghahandaan yung buhay na yan. Okay? May makapanood ako sa inyong kapraso para lang siya gift. Okay? So nakikita niyo yung taon, 2002. Kung hindi ako nagkakamali, 10 years to. Okay? Buong mundo yan, katulad nung nakaraan, alam niyo na, yung mga bilog-bilog na yan ay earthquake yan na naka-scattered. So, natin, alam niyo yung, ba yan, parang fast forward? Yung timeline. Nakapanood na po ba kayo nung binibidyo yung sky na ang bilis, yung 100 lang siya?
Time-lapse ang tawag. So, ito time-lapse. Panoorin nyo kung sa loob ng 10 taon, gaano kadami ang paggalaw sa mundo. Okay? 2004, 2005, 6, 7, 8. Tsunami po yung violet na yan. Yan. So, mula po 1901, pero sinimulan natin kanina doon sa 2021, ganyan karami. Hindi po siya nawawala. Halos araw-araw po actually, may pag-uga. Yung lang, hindi lang nararamdaman ng iba, pero araw-araw. Para kaninang Christmas light, no? Di ba? Nung pinapanood ko yan, Lord, maring hindi kami minsan direkto, pero ganito pala ang nangyayari. At minsan nadadali tayo, natatamaan tayo ng mga hit na yan, pero merong lesson, yun ang gusto ng Lord, may lesson makukuha dyan. At gusto ng Lord, kuhain natin yung lesson na makukuha dito sa mga calamity na to. Okay? Yan, no, nakaraang taon yan eh. Hindi na natin babalikan. Sa isang araw lang yan. Di ba? Sa isang panahon lang yan. Hindi pala isang araw, isang linggo, ilang linggo, dire-diretso siya. So, hindi natin siya masasabi na kailan darating, gaano karami, gaano kalakas. Basta siya ay dumarating. At iyon yung earthquake. So, tingnan po natin. Pag-aralan natin. Unang lesson ng mga calamity sa atin, ang buhay ay fragile. Diba? Ibig sabihin, para siyang bote na dapat mo ingatan kasi anytime, pwede siya mabasag. Nakakabasa siguro kayo niyang fragile na, di ba, pagka may box, pag nagpa-deliver kayo, this is fragile. Ibig sabihin, ingatan. Kasi ganun siya ka-delikado na pwede siyang mabasag pag hindi mo siya iningatan. Ang buhay daw natin fragile. Gano'n ka fragile? Tingnan natin sinasabi sa Biblia, gano'n ba kahaba yung buhay ko? Gano'n lang siya kaiksi? Sabi dyan, ang buhay daw ng tao, itinulad saan? Breath. Hininga. Okay? Ibig sabihin, di ba, wala na. Di ba? Parang hininga lang siya. Inhale, exhale. Isa pa, ang paghinga mo ba, namamalayan mo? Hindi, di ba? Malalaman mo lang yan pagka biglang, teka, tumitigil lahat ang paghinga ko. Pero yung normal na hinga, di ba? Hindi mo naman napapansin yun. Kahit pagtulog ka, hindi mo naman alam kung humihinga ka pa pagtulog ka eh. Malalaman mo pagka biglang nagkaroon ng something na tumigil, teka, parang nauudlot yung paghinga ko. Doon mo lang siya napapansin kasi normal yung paghinga, pero ibig sabihin hindi mo napapansin, saglit lang, nawawala pala siya. Kada hinga mo, nawawala na siya. Ano pa? Gaano daw siya kabilis ang buhay? Para daw siyang yung Weaver shuttle. Alam niyo, naghahabi. Nakapanood na kayo nung sa mga igurot? Yung lahat yung mga sinulit. Tapos meron silang shuttle dito. Ang bilis nun eh. Pagka binitawan nila, pupunta sa kabila, bibitaw, pupunta sa kabila, yung naghahabi. Ganun daw siya kabilis ang light. Ano pa? Sa verse 7, inihantulad rin siya sa breath lang. Kasing bilis lang daw siya ng isang mananakbo. Ay, alam naman natin kung gaano kabilis yung mga runner natin, di ba? What else? Para lang daw siyang shadow. Our days on earth are like a shadow. Alam natin na pagka may liwanag, makikita mo yung mga shadow. Diba? Mamaya, gabi na, wala ka na naman makikita ganun eh. Ibig sabihin, parang isang gabi lang, isang araw lang. Ganun lang siya kabilis. At eto pa, para siyang vapor. Hamog. Diba? Ang hamog, saglit lang. May hamog sa dahon, pag nainitan yan, wala na siya kaagad. So, ang Diyos ang nagsabi, ganito lang ang buhay nyo. Guys, di ba? Don't forget, ganito lang ang buhay ng tao sa mundo. Kaya kung tayo ay nag-uubos ng buhay natin para magplano-plano, sabi ko nga, hindi po masama magplano. Kung ano yung estado nyo, kung nag-aaral kayo, patuloy. Kung nagtatrabaho kayo, tuloy nyo lang. Kung nasa pagpaplano na kayong pamilya, tuloy nyo lang. At kung nasa retirement na tayo, tuloy nyo lang buhay. Pero, ang sabi doon, wag nating kalimutan na ganito lang kaiksi ang buhay. Di ba halin na lang, no? Kung pwede natin sabihin, hindi. Ang kalakaran ng mundo, proven na halimbawa, 80 years old, nawawala ang tao. Hindi ba parang, at least man lang aware ka, alam mo na marami pa akong magagawa. Kasi 80 years old eh. Halimbawa, ganun ang kalakaran. Pagdating ng 80, doon ka palang mawawala. Di ba ang dami mo pantay? Kaso hindi po ganun. Ano bang edad, pwedeng mawala ang tao, right?
Nasa sinapupunan, pwedeng mawala. Pagkalabas, unang araw, pwedeng mawala. Bata, pwedeng mawala. High school, college, nag-aaral, nagtatrabaho, matanda na, pwedeng mawala. Diba? Yun yung sinasabi ng Lord na para siyang vapor. Hindi mo siya pwedeng sabihin, hindi, bata pa ako. Diba? Hindi na pwedeng ngayon sabihin yun na bata pa ako. Madaming bata ngayon, nawawala na rin siya sa sa mundo. Yan. Diba? Yun nangyari saan yung lugar yun? Mindoro ba yun? Or Mindanao? Tacloban? Something? Kalimutan ko sa lugar. Na kung saan, pinakain mo siguro yung anak mo ng umaga, pinaganda mo ng baon, may plano kayong pag-uwi mo siguro, ganito. Then, hindi na pala siya uuwi. Yun yung life. Okay? Kaya sabi ng Lord, beware. Lahat tayo, walang makakapagsabi na bukas, gising pa ako. Bukas, hihinga pa ako. Kaya sabi ng Lord, be prepared. Okay? Ano pa? Fragile ang buhay, saglit lang. Number 2 na lesson. There are limits to self-protection. Yes, lahat naman po tayo, binigyan ng kaalaman ng Lord, ng kaisipan na paano iingatan ng sarili. Kaya nga, pag sinabi ng doktor, bawal mo nang kainin niya. Sunod, di ba? Kasi yun yung way mo para maingatan. Pwede kang kumain ng prutas, sige, kakainin mo kasi yun ang healthy. Meron po tayong mga paraan para maingatan at mapahaba naman ng buhay. Para umabot din naman tayo dun sa, kung gusto niya ng 90 plus, o 100, kasi may 100,000 si ngayon. Di ba? Pero bilang na lang po sa kamay. Kaya ilan na po yung best friend ko, mga kaibigan ko po, kasi baka sabihin nyo, umabot na 100, best friend mo. Actually po kasi yung mga best friend ko, mga senior eh. Nung lumalaki ako, mas gusto ko silang mga kausap. So ngayon po, katulad po nung yung nanay niya, actually 2 weeks na lang sana magwa 100 years old na siya. Inahanda na po nila yan, kaso hindi po umabot. At meron din naman po kaming kaibigan na nakaabot ng 100,000, I think after ilang araw, pumanaw. Kumbaga, iba-iba po, di ba? Kumbaga, bilang na lang po sa kamay. Kaya nga po malakas ang loob ng gobyerno na magbigay ng 100,000 kasi maraming hindi na umaabot po doon. Yan. Kumbaga, sabi nga po, ang average na buhay lang daw ngayon ng tao, 70, hindi na po ang average. Kaya lumampas ka doon, ay mapalad ka na. Yan. Maiksi. Di ba? Maiksi na lang. Lalo pa kung hindi mo iingatan ng sarili mo, di ba? Yan. So, gaano po siya, kalimit lang yung kaya natin protection na ng sarili natin. Sabi po dito, may mga lugar sa katawan natin na pagka nadali siya, na-disgrasya, na-aksidente, sa loob ng 4 na minuto pwede kang bawian ng buhay. Okay? Katulad ng mga malalaking cut, dun sa place na nandun yung pinakamalalaking vein. Tinignan ko, gano'ng katagal ba, pag halimbawa na-cut ka dun sa vein na yon, gano'ng katagal yung itatagal mo kung di ka maisugod. Ang katawan daw po natin kasi, naglalaman siya ng 4 na litro hanggang 6 na litrong dugo. So once na nagkaroon ka po ng cut dun sa area na yon, kada 1 minuto, 1 litro ang ilalabas niya. So gano'ng katagal lang? Kung 4 na litro lang ang dugo mo, baka hindi abot na 4 na minuto, 3 minuto lang. So di ba? Ibig sabihin, may mga lugar tayo sa katawan na napaka-delikado. So, nag-iingat tayo, kaso kung doon ka magkaroon ng pwede ka mawala in 3 minutes. Okay? May mga bagay kung ganyan. Ano pa? Yung maliliit na virus, di naman natin nakikita yan, di ba? Pero, ang daming tinikitil na buhay niya. Noong nakaraang COVID na lang ang dami-daming tinikitil siyang buhay. Napakaliit niya. Pwede naman, ang laki-laki ko, pwede mo naman siya. Kaso hindi mo siya nakikita At once na nakapasok siya, pwede kang bawian ng buhay. At marami pa, pwede yung mga cancer cells, alam natin hanggang ngayon, hindi pa naman siya direktang nakukuha ng gamot. Pero for some reason, hindi pa rin po alam direkta yung direct cause nitong bagay na to. Even AIDS, HIV, maraming sakit na pwedeng kumitil sa buhay ng tao. At hindi lahat po na nagkakasakit ng grabe dahil pabaya sa katawan. May natatamaan na talaga lang naman na maaaring sa genes, kasi sinasabi niya maaaring sa genes, o maaaring talaga exposure na rin sa paligid. So, hindi mo masasabi, hindi, healthy ako Hindi, kumakain ako lagi ng ganito, ng prutas, lagi nga ako nakatakip ng bibig pag lumalabas. No, you cannot, hindi mo masasabi. Kasi marami na akong nakita at alam ko kayo rin, marami na naranasan.
di ba, okay naman siya, malusog naman siya. Di ba? Bakit ano? Okay? So, hindi mo masasabi. We protect ourselves para hindi tayo madisgrasya. Di ba? Yung mga nagsusuot tayo ng mga helmet, pagka yun nagdadrive, merong airbag. Pero alam natin, pwede ka makaligtas at pwede rin namang hindi. Kahit naka-helmet ka or what, kahit mag-protection ka, even sa bahay natin, taasan mo pa yung gate mo, may aso ka pa sa gate. But still, lately lang, diba, buong pamilya, nawala, at kung ano-ano pang mga bagay na hindi natin minsan talaga ikalulungkot natin pag nababalitaan natin siya sa TV. So, limitado po ang kaya natin pwedeng magawa para maproteksyonan ang buhay natin. At ang Diyos ang nagsabi, hindi mo kayang pahabain ang buhay mo kahit 1 minuto. Okay? Gano'n lang ba yung 1 minuto? Di ba? Baka lang, saglit lang yun. Ano yan, sisiyap-siyap ka na para kang sisiw. Di ba? Kaso hindi mo siya kayang dugtungan kahit 1 minute. Pag sinabi ng Diyos na it's time, it's time. Kaya ang sabi ng Lord, prepare. Kaya po sa klase, ayaw natin yung may biglaang quiz. Lalo na sa mga hindi naghahanda. Ang Diyos, ganun ang magiging style niya. Pag bumalik siya rito, biglaan. Surprise. Wala siyang petsa. Hindi katulad sa exam, ano? Okay, December 23, mag-exam. Maghahanda ka. Ang Lord, wala eh. Babalik siya, ang gusto niya, naka-prepare ka. So, limitado po yung kaya natin para maproteksyonan natin. Kahit sa katutak kong vitamins, di ba? Hindi pa rin po siya makukuha. At kahit ang maintenance nga, di ba? Suporta na lang yan para hindi naman siya gamot eh. Kundi, masustenahan ka lang na huwag kang mapadali. Di ba? Yun yung maintenance eh. I-maintain niya lang yung something na sakit mo. What else? Okay? Marami pong, kumbaga hindi natin mapipigil, syempre yung earthquake, yung mga cancer cell. Kaya maraming nagugulat. Sa mayaman o sa mahirap ba dumadali yung mga matitinding sakit? Hindi naman, di ba? Mayaman o mahirap. Pareho, walang pinipili, di ba? Pagka nagkasakit. Pag nababalita ako nga po si Chris Aquino, alam naman natin ang pinagdadaanan niya. Halos siguro, kung marami man siyang stock na sa mahal ng kanyang treatment. Di ba? So, hindi natin pwede sabihin, sa mayaman lang na sakit yan. Di ba may ganun term? Di ba mayamang sakit yan? May ganun dati, pagka pero ngayon hindi po. Ultimo po, kahit wala ka sa buhay, pwede kang magkaroon ng sakit. Okay? We have limits para maproteksyonan ng sarili natin. Fragile tayo. Sabi nga po sa 1 Thessalonians, just when everybody is saying peace and safety, sudden distractions can upon them. Diba? Pag sinasabang ang okay naman ang buhay, ayos naman ang buhay, then, kukunin ka na pala ng Lord ng gabi niyo. So, ang pinag-uusapan natin dito ay be prepared. Hindi man tayo sa calamity, what if yung katawan natin mismo ang bibigay? Ang importante, yung handa. Na ready kang humalap sa Lord anytime. Okay? Isa pa, pangatlo po, na warning, death is inevitable. Hindi po maiiwasan ng death. Wala pong makaka-escape dyan. Okay? Na pwedeng hindi, meron akong ipong 3 million. Pandugtong. Walang pong ganun. Diba? Wala po siyang ganun. Kunin mo man lahat ng insurance. Okay? Pahirapan nga minsan kumagano sa insurance, di ba? Hindi mo naman nakukuha eh. May nabalitaan ako noong nakaraan, magpapail po na hospital po siya, magpapail siya sana ng PhilHealth. I think hindi siya umabot ng 24 hours, may ganun pala. Hindi po siya nakakuha. Sabi, namatay po kasi, di ba? Parang ganun yung case. Dapat pala at least 24 hours ka nakakonfine. So kung 23 hours lang, hindi pa so. Kaya dapat tagalan na. Kaso nga, bumigay. Ano sabi, hindi po raw siya makakuha ng kiniklaim niya doon. Nasa balita po yun. Okay, so minsan nagpe-pwede naman kahit ano pong insurance. Kahit may life insurance ka, health insurance ka, ang death, inevitable. Darating yan, kahit anong oras, kahit anong ano. So, kung hindi man daw tayo makukunin ng Lord sa mga calamity, pwede rin naman sa ibang mga bagay. But definitely, yung death ay andyan. Okay? Lahat po ba kayo, minsan, pagka tinanong kayo, mas gusto nyo bang alam nyo kung kailan kayo kukunin? Mas gusto nyo bang alam nyo? Or hindi? Sino yung ayaw alam? Kung kailan siya kukunin. Sino yung okay lang, alam ko, gusto ko yung alam ko. Sino?
Nahati. Mas gusto yung alam. Kasi siguro, hindi, para makapag-prepare ako. Huwag naman biglaan. Yan. Kaya po yung iba, ayaw magpa-check up. May mga kasama po kami ayaw magpa-check up. Ang katwiran, ayokong malaman. Hayaan ko na lang dumating. Surprise, di ba? Maraming hati tayo dyan sa bagay na yan na ayaw mong malaman, surprise na lang. Pero sa isang banda, parang okay din naman na alam ko, parang napapagandaan ko. Di ba? Yung mga ganung bagay. Pero ang usapan dito, hindi yung pag-alis mo sa lupa. Yung pagdating mo sa kabilang buhay ang pinag-uusapan. Gano'n ka ka-ready doon? Okay? So, what man can live and not see death? Sabi sa may nabuhay ba na hindi dumaan sa na namatay? Wala. Lahat ng nabubuhay sa mundo, maliban na lang po, alam niyo bang may mga taong hindi makakaranas ng death? Sino kaya yung mga grupo na yun? Meron palang taong hindi dadaan sa death. Hindi siya makakaranas ng death. Sino? David, tumatango ka? Yan. Sabi ng Lord, darating tayo na pag bumalik siya, may yung mga buhay pa na sumasampalataya sa Kanya ay dadagitin niya. Straight, buhay, hindi makakaranas ng death. I know, ang nanay, prayer niya na huwag siya makaranas ng death. Sabi ko, ibig sabihin, malapit na. Rapture. Yan, di ba? Yan, meron pala. Pero halos lahat po, walang ipinganak sa mundo na hindi siya pupunta dun sa death. Yun lang yung occasion na pwede. Kaya meron pong 2 tao sa Biblia na hindi nakaranas ng death, kinuha na sila kaagad ng Lord. Si Enoch, saka sino isa? Si Elijah sa Old Testament. Hindi sila dumaan sa kamatayan, kinuha sila bigla ng Lord. Okay, all come from the dust. Lahat nga daw ay galing tayo sa alabok. Babalik tayo sa alabok. No man has authority over the day of his death. Hindi mo pwedeng petsa kung gusto mong kailan pumanaw. Wala sa iyo yung otoridad na magsabi kung kailan ko gustong lumisan sa mundo. And that is God alone. Okay, sa Diyos lang yan. Kaya nga sa Kanya tayo mihingi ng Lord, dagdagan mo pa ang buhay ko, kung loloopin mo. At pag dinagdagan naman tayo syempre ng buhay ng Lord, ang gusto ng Lord, spend mo syempre. Di ba? Doon sa pagbabalik sa Kanya ng pasasalamat habang binubuhay ka ng Lord. Okay, number 4. Nakatira po kasi tayo sa cursed world. Ibig sabihin, mula sa pagkakasala ni Adan at Eva, pumasok kasi yung death. Namamatay na. Ang original po kasi pagkalikha ng Lord, gusto niya magsusurvive lahat. Di ba? Kaya nga po, nung nilikha niya ang mundo, capable na ang lahat na namumunga na. Ang hayop, kaya na lang mag-produce. Di ba? Kaya po hindi po itlogan na una. Okay? Manok. Baka hanggang ngayon, nag-iisiwa kayo na nauna. Manok o itlog? Hindi po itlog ang nilikha ng Lord. Nung likhain ng Lord, pati po ang tao, di ba? Hindi niya nilikha ang baby. Si Adam at Eve, nung nilikha niya, capable na silang mag-produce ng supling. Ganun din po sa animals. So, manok po ang nilikha ng Lord. Okay? Kaya wala nang magtatalo sa mind. Itlog yan, no? Okay? So, there are so many things, lahat po na nasa kapaligiran natin, pwedeng mag-cause ng death. Okay? Kahit nga, ultimo yung simple lang, may nalaglag sa'yo eh. Di ba? Or nadapa ka, nadulas ka. I mean, anything. Natalisod ka. Pwede mag-cause ka agad ng death yun. Pati nga daw yung pag kumain ka, nabasa ko po, pag kumain ka huwag ka raw kumain ng pansit canton sa gabi. Lalo na yung mga laki. Napakahirap po kasi tunawin yan. At mag-cause yan, ang term kasi natin sa Tagalog, bangungot. Pero may scientific basis po yun, na pagka naiimpatyo ka, hindi ka nakakatunaw, nag-cause siya ng hindi maganda sa katawan mo at during sleep. Kaya meron po, yan. So, hindi po yung bangungot na, meron po kinalaman sa mga organs natin yun na nag-fail. Okay? Tip lang po yun. Yung mga noodles sa gabi. Bawal, kasi masyado siyang mahirap tunawin. Bago po ako bumaba, hindi ko alam bakit ko napanood yun. Hindi naman ako mahilig sa noodles. Nakita ko lang siya sa reel, na okay, ano pala siya, huwag niyo pong gawin. Ayan. O kasi, try niyo po yung mararamdaman niyo na hindi natutunaw, parang kang bloated. Every time na pag nagtatry ang kumain niya, hindi masakit sa tiyan siya, parang hindi siya natutunaw. Okay?
So may properties yun. Bakit ba tayo napunta sa noodles? Okay. Yan. So curse ang world. Kahit saan, hindi lang tao yung pwedeng makamatay sa tao, kundi even yung mga gamit, mga bagay, yung halaman, okay? May makain ka nga, may lason, hayop. Ibig sabihin, maraming bagay na pwede mag-cause. As allergy. Di ba, yung tinapay nga eh. Normal lang naman yung tinapay, pero pwede pala mag-cause ng death sa ibang tao. Peanut. Di ba? Pwede mag-cause. Ganun po ka-curse ang mundo. Mula po na magkasalang tao, pumasok ang curse. Kaya nga tayo excited eh. Nasabi ng Lord, babaguhin ko yung mundo pagbalik niya. Yung ganitong mga nangyayari na death everywhere, ay babaguhin ng mundo. So, bakit may death? Kasi nga, curse ang world. Okay? Merong parusa. Because the word is curse. Bakit siya curse? Dahil nga sa sin. Dahil sa kasalanan. Kaya alam natin na ang Lord ay nagpaparusa ng mga nagkakasala. Sabi po dito, bakit ba siya, saan ba nanggaling yung earthquake? Tingnan natin siya, sa panahon kasi ng Old Testament, nung gawa ng Lord, buo. Di ba? At wala pong ulan by that time. Hindi alam ng tao ano yung rain. Kaya wala rin yung biglang umaakit ang tubig sa meron hamog. Di ba? May hamog doon, kaya ang lamig ng weather. Ibig sabihin natin, nung time na i-curse ng Lord, parusahan ng Lord, patayin ng Lord lahat ng tao during the flood, ayon sa pag-aaral, sa science pati, hindi lang sa mga biblical ang tubig, hindi lang po sa taas ng galing. Sabi sa Biblia, nanggaling siya sa ilalim. Bumuka yung mga lupa at nanggaling siya sa ilalim. Pati sa taas at baba, ang naging water that time. So sa pag-aaral po, kaya po nagkaroon nung later on na bitak-bitak kaya pag gumagalaw, nararamdaman, lahat na nakapatong dyan sa ibabaw, nag-uuga. Kasi nagkaroon na siya ng bitak-bitak. Yes, ang Lord nagparusa one day, nung panahon ng flood, pero nararamdaman natin yung curse na yun up to now. Okay? Yung epekto nun up to now, hanggang sa wakas. Kaya sabi ng Lord, may matindi kasi siyang gagawin. Ano yung gagawin niya matindi? Earthquake din ang mamatindi niyang gagawin na panggising sa mga tao. Okay? So, yung water na umakyat, yung sa baba, kaya nagkaroon ng tinatawag pong continental rift. It was the flood that reshaped. Doon sa flood po, dahil nagkasala nga ang tao, na-reshape. Kaya nga po sabi ng Lord, di ba? Dati nakukuha mo adan yung pagkain ng libre, pipitas ka. Ngayon, ano sabi ng Lord sa kanya? Paghihirapan mo, papawisan ka. Kumbaga, parang dugot pawis, para ka ngayon makakain, bubungkalin mo ang lupa. Sabi, ganun naging kahirap. At nararanasan naman natin yan. Hindi na libre. Di ba? Dati po, pinag-aaralan namin, dati po, di ba, wala namang may-ari ng lupa talaga. Libre lahat. Pero ngayon, ultimo nga yung gilid ng ilog, merong may-ari. Ultimo yung ilog, hindi mo na maklaim. Bundok. Di ba, meron na may-ari nga ng bundok ngayon at natitituluhan na eh. Kumbaga, dati libre lang po yung mga bagay na yun. Sabi nga, pati nga po ang oxygen, ang hangin may bayad. Gusto mo na malinis na oxygen, bayad. Di ba? Yung mga tubig. Libre naman dati yung tubig. Ngayon may bayad. Even yung paggamit ng araw na sa atin, may bayad na rin. Diba lahat na in-applyan ng bayad. Ganun siya ka-curse dahil nga nagkaroon ng ganyan, ng curse ang Lord. Okay? So, the flood was judgment on the earth. It came. It went, the waters receded, and life went on. Pero ang iniwan niya, etong mga malalaking bitak-bitak na to. Sa ilalim po ng earth, kung tinitira natin, ang nasa ilalim po niyan, kung nakakita na kayo ng bulkan na bumubuga, yun po ang nasa loob ng ilalim ng earth. Up to now po, ayun ang laman po nun. Kaya every time nagkakaroon po ng pagkilos dyan, pag-igting dyan, di ba lumalabas sa bulkan, yung mga nasa loob po ng earth. So, eto po, yung itsura na meron tayo, sir, kaya napaka-fragile ng buhay. Diba? Napaka-ganun lang. Sa isang nagla, pwede siyang mawala. Eh, ganyan yung idinudulot. Alam natin, di ba? Hindi yan AI. Alam nyo, nakita nyo na siguro yung mga picture na yan. Pagka lumindol, tsunaming malalaki, lalo po sa Japan. Ang dami niya pong nasisira. Ganyan ang nangyayari. Once na nagkaroon ng tsunami, lahat ng daanan niya ay mawawipe out. Okay? Ito, I think nakita na to ng iba, nung na-share ko to. Ano to?
Pera yung mga nakakaalam na. Ano to? Mall ba yan? Ano yan? Ano sa tingin nyo? Ano yan? Yan lugar na yan? Yan, di ba? May sumasagot. Flood control yan. Nakita nyo kung gaano kaganda? Saan lugar kaya yan? May flood control na ganyan. Lipat tayo doon. Saan to? Sa Buting? Mga Pasig na to. Japan po yan. Ganyan po kaganda ang flood control nila. Kasi hindi po kinukurakot ang pera. Nailalagay po ng maayos. Imagine niyo kung, kasi matindi po lagi, di ba? Pagka po, ang Japan po kasi kasunod dati niyan. Uunahin tayong babagyuhin. Susunod China, Japan. Kahilera po natin binabagyo kasi yan. At pagka bumagyo po doon, talaga naman, ang daming sakuna. At pag lumindol din sa kanila, ang tubig naman, tumatapon sa loob ng ano nila, eto po yung isa sa project nila. Sana kahit sa post na. Ganyan po siya kaganda, yung kanilang flood control. Yan. Diba? Kaya po walang tubig na masyad may iwan doon kasi bababa siya kagad. Dito siya. Dito siya pupunta. Ang kanal nila, lalaki. Kanal po. Kala mo daanan ng tren, di ba? Sabi nga po, pagka po matatapat ang namumuno, ang bayan ay nakikinabang. Nasa Bible po yun. Pagka maayos ang leadership, namumuno sa bayan, nakikinabang ang bayan. Which is true. Okay? O, di ba ang kanal nila, ilang taong patong yan? Yung kanal nga natin, hanggang dito, hindi pa makababa kasi barado eh. Di ba? Hindi ako makababa kasi barado. Okay? Napakaganda po nung ano nila, infrastructure nila na nadaanan natin. Pero gumagawa, ganun pa man, pagka natamaan sila ng dilubyo, lahat ng nasa ibabaw ay nawa-wipe out pa rin. Kaya, ay, doon na lang tayo. Ang ganda bang, wala rin po eh. Sabi ko po sa inyo, kahit saan pumunta, may bitak, kahit saan tayo pumunta, may lindol, wala po tayong, ang safe place lang talaga, yung sumusunod ka sa kalooban ng Lord. Yun yung pinaka-safe place. Matagpuan niya na ayos yung relasyon natin sa ating Lord. Kaya meron silang ganyan. Kasi laging may tsunami. Yan, lagi kasing may tsunami. Kasi laging may lindol. Pag lumindol po kasi doon, kasabay po talaga yun. Yung tsunami, iwa-wipe out lahat ng ang dami po yun na nangyayaring tsunami doon sa Sa atin, di ba, laging may warning. Basta umuga din, nagwa-warning sila doon sa mga karatig na, yung mga pampang, na merong warning ng tsunami, magkasunod dyan. Kasi alam naman natin ang itsura ng fault. Ganyan po ang nangyari sa Earth. Okay, may tinatawag pong split. Okay, saka po yung, strike flip pala, saka thrust. Ito po ang mas delikado. Ito yung pagka-umuga, gaganyan lang siya, pa-horizontal. Yung pong etong nasa baba, ito po ang mas delikado. Kasi pong gumagano yan. Imagine mo may nakapatong po sa kanya sa ibabaw. Wala siyang sisinuhin kahit anong building pag ganyan po. At chinek ko, yung West Valley po, andito naman po tayo. Di ba? Kahit pa ba, may, ito po yung itsura ng West Valley Fault, yung dumadaan po sa Pasig. Okay? So, yan po, nakita nyo na, di ba? Kumbaga, dun sa garden, sa unang pagkalikahan ng Lord, isang lupa yan. Walang bitak-bitak, pero dahil sa kasalanan, ayan na po ang nangyari. So, ganyan po katindi, pagka po, sabi po sa Hope, it is God who removes mountains. Sino pala nagpapalindol? Ang Diyos. When He overturns them into, in His anger, paggalit ang Diyos. At alam natin, galit ang Diyos pagka masasama ang nangyayari. Diba? Kaya nga, pinaulanan niya at nilubog niya ang buong mundo dahil sa kasalanan. At inay-direct, pwede yan direct act of God kasi minsan pag nagsabi siya sa Biblia na lilipulin niya isang lugar, palindulin niya lang, nawawala. Okay? We live in a cursed world. Yan po ang katotohanan. At panglima, temporal disasters are only preview of coming attraction. Okay? Para po yan sa sine, may trailer. Di ba? Gusto mong manood, ano bang istorya nun? Di ba may trailer? Panoorin nga natin kung ano trailer nun para alam mo yung istorya. Trailer po yung nakikita nating calamity dun sa 7 years na darating. Dun sa big picture. Kasi ayaw naman ng Lord na, Lord, di namin alam na mangyayari yan. Ayaw ng Lord. Kasi wala po tayo pwede katwiran sa Lord na, Lord, hindi ko po alam. Dito sa lupa, madalas natin makatwiran sa magulang yan. Hindi ko po alam na sorry po. Sorry, hindi ko po alam. Sa Lord, hindi. Okay? Lahat kasi ng information available. At eto nga, di ba, binibigyan tayo ng Lord ng pagkakataon na malaman. So, you think,
Eto na yung big earthquake, yung big one, hindi po. Hindi yun yung pinaka-big. Okay? Imagine po yung earthquake na ipaparanas ng Lord sa earth pag dumating yung time. Doon sa gaano siya kalakas, makikita din naman natin. Sabi po, gaano siya kalakas? Magkakaroon ng great earthquake, kaya po yung nanguhula, huwag kayong bilib-bilib doon. Lahat po ng mga bagay na yan, nasa Bible din naman. Nakasulat din naman po na earthquake. Kailan ba hindi yung earthquake? Di ba? Na may mamamatay na ganito. Kailan ba walang namatay? Okay? Mas mag-trust po tayo sa sinasabi ng Lord. So, alam niyo po ba kung ano nangyari dito kung gaano ka lakas yung earthquake na yan? Hindi lang lupa ang kanyang niyanig, pati ang heavens. Ano sabi dyan? Nagdilim ang araw. Okay, kasing raw siya, kasing dilim daw na parang kulay ng hair, ng black hair. Ano yung moon? Para siyang naging pula. Di ba? Siguro, sabi ko sa inyo, di ba, pagka po lumilindol, ang mga bulkan sumasabay. Natandaan niyo po nitong nakaraan lang, nagpuputukan po ulit kasi may mga lindol na naman po. Sumasabay po yun, yung paggalaw na yun. Maaring yung usok, yung ang nag-cause na para yung buwan ay mamula. So wala pong something na pagka sinasabi sa ito, pupulang buwan. Meron kang mararanasan sa ating. Ingat, wag lumabas yung baka maloko kayo. Hindi ko alam. Mga ganun, wala po. Pero ito, sa tindi po ng earthquake na pinag-uusapan dito, na-cause niyang pati yung langit ay gumalaw. Okay? Ano pa? Lahat ng stars, shake din ng Lord. Lahat po ng stars, sabi ng Lord, ay magbabaksakan dyan sa huling panahon niya. Ano pa? Yung sky, para daw siyang roll yun na na-split. Kung nakakita kayo, pagka po lumilindol, na-split yung lupa, sa lakas po ng earthquake na ibibigay ng Lord sa last days, pati yung sky may split. Para siyang ni-roll you daw. Ano pa? Every mountain and every island removed from its place. At hindi po ng lindol, walang nakatayo. Even bundok, mapapatag. Ganun po kalakas yung lindol na yan po yung earthquake na sinasabi ng Lord. Kaya every time po na sumishake ang mundo, don't forget this. At ayaw natin itong danasin. At kung ayaw natin itong danasin, anong gusto ng Lord? Be ready. Be prepared. In-tune kayo lagi. Di ba? Ang kaisipan nyo, ang puso nyo, laging in-tune. Okay? So, yun po yung pinaka-worst na pwedeng maranasan ng tao, yung earthquake na sinasabi sa So, big one, yes, nakakatakot yung big one, sabi nila. Wala pong mas nakakatakot dito pagka ang Diyos, inuga hindi lang ang earth, kundi pati ang langit. Saan ka tatago? Di ba? Pag nagbabaksakan sa paligid mo, pag naiwan ka sa loob ng 7 years, sa tribulation, habang nagbabaksakan, bumubuka ang lupa, may nalalaglag sa taas. Madilim. Kasi sabi dyan, magdidilim ang langit. Saan ka susuling? Ayaw nating yun. Kaya sabi ng Lord, hindi niya sinekreto yan, pinaalam niya. Ang gusto lang niya, parang si Noah, di ba? Pinaghanda niya. Noah, mag-ready ka kasi gugunawin ko ang mundo. Papalubugin ko sa It's the same. Lahat po nang nag-share ngayon, lalo na pag Sunday, sa mga churches ginaganap, iyan po ang panawagan, mag-ready. Kasi may something na darating na ang Diyos naman ay nagsabi. So, iyan po ay preview lang ng earthquake. So, yung mga maliliit pong uga, preview lang po yan. Okay? So, wag natin pong hangarin. Let's pray to God. Di ba? Na wag tayong abutin itong klase ng dilubyo na to. Okay? At panghuli po, God uses calamity for people to call people for repentance. Alam natin na pagka nagkakaroon tayo ng mga kalamidad, nagpe-pray talaga ang tao. So sa atin, reminder po yan na tayo ay magsisi. Kung hindi po maayos ang relasyon natin sa Lord, it's time. Huwag nating hintayin umuuga ang mundo bago pa tayo ay mag-pray. Huwag din nating antayin na sisiyap-siyap na yung hininga natin. Di ba? Para ka ng sisi o sa kakalalapit sa Lord. Huwag nating hintayin yun. Paano kung wala kang chance? Hindi mo na kayang ibuka yung bibig mo. Wala nang tino dun sa isip mo para kausapin mo ang Lord. Huwag nating antayin nandun tayo sa panahon na yun bago tayo ayusin natin yung ating mga relasyon sa Lord. Okay? So, makikita po natin dito, hindi lang po sa masamang tao nangyayari ang kapahamakan. Alam na natin yun, nasa Biblia yun. Kahit yung mabuting walang ginagawa, meron po kasing kasaysayan sa Biblia na kung saan, naglalakad lang sila
Naglalakad sila. Yung mga kabataan, yung 18, naglalakad lang sila. Kaso nabaksakan sila ng malaking bato. Doon sa silong, nasa Biblia po to, patay sila lahat. Ang tanong na, Lord, kaya ba nangyari sa kanila? Kasi masasalbahay sila. Kasi sila ba yung worst? Anong sagot ng Lord? Sila ba yung masama kaya sila napatay, kaya ganun ang nangyaring kamatayan sa kanila? Kaya sila na-disgrasya? Masasama bang tao yun? Tinanong nila kasi sa Lord, Lord, masasamang tao ba yun? Kung bakit nangyari sa kanila yung kapahamakan na yun? Kung bakit sila nabaksakan ng ano? Doon sa lugar po kasi na yun, madalas ang earthquake. Kaya doon sa Silom, madalas. Maaring yung pagbaksak ng gusali na yon ay dahil lumindol. So, ibig sabihin, ang tanong ng disciple, masasama ba? Kaya sila namatay ng nakakahindik yung kamatayan nila. Masama ba? Yes or no? Ano sabi ng Lord? Oo, salbahe kasi yan, kaya kinuha ko na. Ganun ba? Pasaway kasi yan. Actually, sabi ni Lord, hindi. No. Okay? Actually, wala nga silang ginagawa, dumadaan lang sila. Anong pinapakita doon? Ang death pwedeng dumating sa masama o sa mabuti. Okay? Isa lang requirement ng Lord, masama, mabuti, be prepared. Kasi ang death darating. Yung pong isang storya dyan, nasa templo sila, naghahandog nga lang sila eh. Diba? Nag-o-offering sila po sa templo. Pinagmamassacre po sila doon sa panahon ni Pilate. Nasa Biblia din po yun. Ang tanong din nila, Lord, masasama ba yun? Hindi, nasa templo na nga eh, pero dumating. Ang gusto doon lang ng Lord sabihin, ang death sa masama at sa mabuti, pwedeng dumating anytime. Pwedeng nakakahindik, pwedeng napaka-peaceful, pwedeng ano, pero definitely, pwede siyang dumating. At anong gusto ng Lord bago dumating yung panahon na yun? Malinis ang buhay mong harap sa Lord. Nagsisi ka. At least man lang, di ba? Mapalad po yung mga tao rin na binibigyan ng Lord ng chance sa makapagsisi bago pa kunin ang buhay. How about yung mga biglaan lang? Wala silang time to pray. Di ba? Kaya wag natin pong antayin yung panahon na yun bago tayo ay magiging sa Lord. Okay? So, kaya nga sabi natin, bakit ba kasi, ang saman-saman damo niyan, tagal-tagal mo, di ba may ganun pa nga tayo, pagka masamang damo, totoo ba yun? Masamang damo, matagal mamatay? Sa tingin nyo, actually, yung kasabihan pong yan, kasi inip lang tayo, mawala na siya sa mundo, tagal mo mamatay. Kasi nga asama eh, ang daming kalokohang ginagawa, kaya, buhay pa ba yan? Di ba? Kaya tayo, hindi po mahaba ang buhay ng masama, wag niyo po yung pagkamaliin. Okay? Yes, nagbibigay ang Lord ng chance doon sa mga tao na, yun, kaya huwag kayo mainip. Actually, dapat, di ba, ang Lord niyo may compassion eh, na bago man lang mag-igit yung taon to, bago humarap sa akin eh. Yung compassion ng Lord. Okay? So, tandaan po natin yung sinasabi dyan, yan ang sinabi ng Lord, nasa verse 3 po yan, hindi basta kwento yan. Ang sabi ng Lord, no, hindi sila masama, kaya nangyari sa kanila yan. Ang ibig sabihin lang ng lahat tayo ay, anong sabi ng Lord? Huwag nyo intindihin kung namatay sa sakuna o hindi. Ito ang intindihin nyo. Okay? Unless na nagsisi kayo, mapapahama kayo pupunta ka sa impyerno. So, ang ibig sabihin ng Lord, ano man yung death po na danasin natin, what way yung death na danasin natin, ang pinakamahalaga, nagsisi ka ba? Nagkaroon ka ng tamang relasyon sa Lord bago ka humarap sa Kanya. Yun yun. So, no matter what na ibigay sa atin ng Lord. Okay, kasi dumarating siya, gustuin man natin o hindi, they happen to warn everybody of what's going to happen if you don't repent. Yung pagpanaw po sa mundo, saglit lang yun. Pero po yung haharapin natin sa kabilang buhay, yun po yung gusto ng Lord na maging handa po tayo. Maging prepare po tayo. Yan. Hindi ko na po ano yung mga ilang example po yan. Okay? Dito na po ako sa dulo. At yung last ng panawagan ng Lord. Yung warning ng Lord, hindi laging ang Lord magwa-warning na lagi niya hugain, magiging maayos ang tao. Pagka panatag na naman, balik na naman sa dating gawi. Pagka nagkaroon na naman ng problema, calamity, lalapit na naman sa Lord. Pag panatag na naman, hindi na naman. Tandaan po natin, kung ganun man yung cycle natin, na lumalapit lang tayo sa Lord pag may kailangan, ito po warning, limitado po yung chance na binibigyan ng Lord. Hindi po yan pang matagalan, pang forever. Meron pong chance lang binibigay at limitado po yan sa bawat tao. Okay? Tandaan po natin yan. Kasi naikwento na po yan ng pastor na nakaraan. Di ba? Yung fig tree. Wala namang bunga. Putulin mo na yan. Sayang lang, kumakain lang ng sustansya lang ng lupa, hindi naman nagbubunga. Parang sabi nga, di ba? Halimbawa, sa aircon ng church, di ba?
gumagana lang ng aircon yan. Sabi na, hindi naman napapakinabangan sa gawain. Di ba? Nasasayang lang yung mga binubuhay ko, pinakakain ko, tapos hindi ko man lang makitang naglilingkod sa akin. Pero kung tanda po natin, limited yung warning ng Lord. Hindi natin maano ng Lord na hindi nyo po pwedeng ipangako bukas buhay pa tayo. Hindi po pwedeng ipangako yun. So, ang Lord, meron pong time na kung saan titigil yung kanyang pagbibigay sa tao ng chance. Sinners live on borrowed time. Okay? So, I think ano pa to? Next week pa yan. So, tandaan po natin sundin po natin yung warning ng Lord sa ngayon. Na naririnig nyo po ito, huwag natin siyang baliwalain. Huwag tayong tumulad dun sa matapos na pagalingin ng Lord, bigyan ng Lord ng biyaya. Di ba? Nakalimot. Ang dami na nating narinig na istorya patungkol dyan. Ang Lord hindi po nagbibiro. Pag sinabi ng Lord na may mangyayaring earthquake, definitely, gagawin niya. Nung sinabi niya po kay Noah na palulubugin ko ang mundo, nangyari po yun. Hindi lang po sa Bible, marami pong history, scientists na nagpapatunay na ang buong mundo po lumubog. At hindi na natin iisahin yan. At ang Lord, ito yung huli niyang panawagan. One day, gagawin niya yan. Aanoyin niya yun yung mundo. So, ang gusto lang ng Lord, sa ating mga personal time, quiet time sa Lord, pagka tayo na umuwi sa bahay, nag-iisa, don't forget to pray always. Lagi tayo manalangin. Kasi hindi mo alam kung yun na yung huling pikit mo. Di ba? Sabi nga, mas okay daw walang tulog kaysa walang gising. Di ba? Okay lang walang tulog basta may gising. Ibig sabihin po, wala tayong nakakasigurong oras na lagi tayong magkakasama, pero ito yung time na binigay sa inyo ng Lord, binigay sa atin to remind, be prepared. Okay, spiritually, preparation ang gusto ng Lord. Lagi tayong makipag-ugnayan sa Lord. Okay? Let us pray. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, for reminding us, O Lord, na anumang kaabalahan namin sa mundo, Lord, panandalian lang, O God. Lord, na lagi kang nakatingin sa anumang ginagawa namin. Nawa, Panginoon, kada titignan mo kami, makikita mo, Panginoon, na malugod kang titignan, Panginoon, na gumagawa kami, na tapat kami sa iyo, O Lord, na nagsisilbi kami, Panginoon. Bagamat marami, Panginoon, na kaabalan sa mundo, huwag mo po kami pahintulutan na makuha, Panginoon, at maubos yung oras namin sa mga bagay na to. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging kasiyasiyang aming buhay every time kami titignan mo. Dahil hindi ka po nagbibiro, ayon sa kasulatan, Panginoon, darating ka sa araw, sa oras na hindi namin inaasahan. And Lord, tulungan mo po kami maging ready, maging prepared sa oras ninyo, Lord. Ito nga po ang Diyos ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.